Okay, so let's resume. So one of our main objective for today's video po, is to differentiate po yung mga user levels. So whenever we say user levels, may iba't iba privileges po in each level. Sabihin po natin, si admin, meron po siyang privilege, may privilege po siya sa system kaysa po sa mga student. Tama? Ganun lang kadali. Sabihin, kapag admin po, there is a certain feature na sa admin lang po siya or exclusive lang po siya sa admin. So, ganun din po sa student. So, nakukuha niyo yung sinasabi ko user level. So, typically po, sa schools, meron pong iba't ibang user level kung sa amin. Kunwari, instructors, yung instructor, program chair, tapos dean. So, each role po, ang tatandaan nyo class, they have different roles po based on their position. So, kunwari, si program chair, kaya niya makapag-enroll ng student, pero si instructor, hindi. So, nakukuha niya yung user levels. So, make sure po, if you are creating any user levels po, tatandaan nyo po na there is a difference po in this user level. Hindi yung gagawin nyo lang kasi trip nyo lang. So, make sure po na may kanya-kanya po silang functionality sa system. Kunwari, yung doktor, user level account, doctor. Tapos meron din user level account, receptionist, o kaya nurse, o kaya dentist, or iba't ibang surgeons. So they have different po, they have different roles po doon sa system. Para yung registrar, yung dean's office, yung guidance. Meron po kami iba't ibang system doon based po sa role namin. Nakakantok, no? Nakakantok talaga. So, sige po. So, number 1, basicin muna natin explanation, PHP, open tag. Just in case na nakalimutan nyo, no? Then, magde-declare po tayo dito ng username, which is sabihin po natin, admin at admin. Dali lang intindihin, di ba? Dali lang, no? So, ibig sabihin, si username, meron siya laman ng admin at admin. So, save muna natin siya dito sa ACTCS. Then, lagay natin index.php. Basic lang naman yan. Next, nagamit po tayo if. Siyempre if. So sabihin natin na, if daw class, strpos, open and close parenthesis, palagay po natin dyan, ang i-check po natin na may laman is username. Ano po i-check natin? Kung meron siyang @admin. Makukuha nyo? So, ganito po, kapag po meron po siyang @admin, kunwari, ito yung chinecheck natin class, yung @admin. Ano po yung chinecheck niyang variable? Ito po. Ano naman yung username? Ang laman po ni username is admin at admin. So, si @admin ba, meron ba siya sa username? Meron, kasi ito siya. Kumbaga, chinecheck lang natin if existing po yung series of strings sa loob ng variable. So, kunwari class, i-echo natin, sabihin natin, this is admin page. Tapos po, maglalagay lang tayo dito ng else. Then, i-echo lang po natin yung this is student page. Kasi ganito yan. Iisa lang dapat ang portal natin. Iisa lang po yung login page. Pero si student, pati si instructor, makakapag-login po sila. For instance, user level. Si student, makakapag-check ng grade. Tama? Pero si instructor, makakapaglagay siya ng grade. So, yun po yung difference. Yes, tama. So, ito yung class. So, dito po, proceed tayo dito sa sum. Open ko lang yung sum. Then, admin lang natin. Tapos po, ACTCS. Kung makikita nyo, nag-print po siya ng this is admin page. Tama. Basic lang, di ba? Next po. Paano po, pag nilagay ko dito, student. Hindi pa dapat ang ipiprint niya is, this is student page. Basic lang, no? Yan lang kadali. So, nakukuha niyo na yung strpos. Paano pag nilagay ko dito student, ano lilitaw? Tama po. Ito po yung lilitaw. This is admin page. Therefore, kapag ni-refresh ko po siya, lilitaw si this is admin page. Ganun lang po. Gusto nyo pa maglagay, else if. Yan. strpos ulit. Tapos lagay natin, username. Meron siyang laman na
at student. Palitan ko lang sa taas. O yan. Lagay natin dito is siguro admin. O yan. Tapos i-else na lang po natin dito. Sabihin po natin is echo invalid username. So basic lang naman, no. Palitan natin to at student. So ipiprint nyo dito is this is student page. Pero pag nilagay ko dito is admin, refresh natin, dito si admin page. Pero kunwari, inalis natin to. Tingnan natin magiging result invalid username. So ganun lang, chine-check nyo lang if meron series of strings. Then kung may series of strings, i-execute na niya yung code block, which is kung ano yung appropriate na code block. So nakukuha niya yung mga pinagsasabi ko? Nakukuha niya? Sabihin hindi. Next! So proceed na tayo, di na tayo magde-database, pero kayo magde-database kayo mamaya. Magde-database kayo mamaya. Di ba na-discuss ko na yun? Next! Okay, so medyo sanay-sanay na po tayo sa part na to. So dito po, punta po tayo sa ACTCS, create po tayo ng folder para po mahiwalay po natin. Tapos lagay po natin dyan is admin. Ctrl-Shift-N, lagay tayo dito student. So they have their own directory. Directory po, may kanya-kanya po silang folder. Iba po yung folder ni admin, iba po yung folder ni student. Anong purpose kung bakit makikreate tayo ng folder? Para po organize po yung mga files natin. Kasi hindi lang po tayo nagko-code dyan. Sa trabaho, hindi ka lang mag-isa nagko-code. Marami kayo. Kaya make sure po na organize po yung mga codes natin. Do you understand that? Hindi ba? Sige, end ko ni-record kung ayaw nyo sumagot. End ka? Ayun pa kala ko nagpa-blackmail pa, no? Nakukuha niyo yung purpose nito. Wala lang, para mas organize. Next. New tayo ulit. So, lagay lang po tayo PHP. Then, i-echo lang po natin. This is admin page. Save lang natin yan. Save lang natin dito sa admin. Tapos po, lagay po natin dito is index.php. Puro index.php tayo. Next. PHP. Then, lagay po tayo dito ng echo. Tapos, this is student page. Save natin to sa loob ng student. Lagay na lang natin index.php. Save. Next po. Dito po kay index.php class. Papalitan lang po natin to ng header. Siyempre, lagay lang po natin dito is location, then pasok po tayo kay admin, then index, kahit wala ng index. Sige na, lagay ko na index.php. Nakukuha niya. Next po, dito po, header then, tapos po, lagay natin dito yung location, then lalagay natin student slash, kahit slash na lang. Kasi naka-index naman yan eh. So, okay. So, let's check po if gagana po yung system natin. Refresh lang po natin to. Nakapasok po tayo kay admin page. Kasunod ng index.php. Nakakantak na yung baw. Yan talaga. Next po. Student. Refresh. Back natin. Launch natin to na. Dumiretso siya sa student page. Nire-refresh ko kasi kanina. Yung nasa admin. Paano naman, sir? Kunwari, alisin natin to. Ayan. Tapos back natin. Launch natin ulit to. Invalid username siya. Sir, paano natin madidistinguish? No? Sige, mag-ano tayo. Gamit tayo ng chart.js. Mag-javascript na ba tayo? Ito, hindi to back-end, yung JavaScript. Gagawin natin siya front-end. Na may programming. So, ayan, class, Hanap tayo ng ito, line graph. Sige po. Next. Create po tayo ng bagong file. Tapos po, doc type tayo, document type, HTML, tapos HTML. Sorry, hindi ako nag-VS Code eh. Pang mahina lang yun eh. Joke. Mga umaasa masyado sa ano eh. Ako memorize ko to nung panahon namin, wala pang VS Code.
Hindi, joke, meron na. Nag-notepad nga kami ng mamuhay. Oo, notepad. Diyan ako nabuhay eh. Okay, next po is, kung makikita nyo class, yung script po natin, wala nyo nasa yung script natin. Ito po yung script natin. Lalagay po natin siya dito sa ulo. Wala lang, reference lang naman yan. Next po is sa body. Ang gagawin po natin sa body class, ilalagay lang po natin ito sa mismong document natin. So, kakopy ko lang to. So, pag i-copy nyo po, body to body. Ito yung body. Ito yung body. So, i-copy natin to hanggang sa taas. Yan. Tapos, class, save natin to. Create tayo bagong folder dito. Sabihin po natin is plugin. O kaya ano na lang. Config. Save na po natin to as plugins.php. Next. Dito po sa admin page, i-include po natin dito yung /config/plugins.php. Save natin yan, lalabas tayo, paste natin dito, tingnan natin magiging resolve if kaaya-aya pa siya. Next po, balik tayo sa index.php. Yung username natin, lagyan natin admin. Tapos then refresh po natin. Ayan po. Meron na po tayong graph. Okay, so dito sa chart.js, sa JavaScript kasi ito eh. Madali lang naman intindihin yung JavaScript, sobra. Di ba kung nakikita nyo dito, doon sa mga data po natin, naka-array siya. Ayan o. Tama, X values yan. Di ba kaya kami math kayo, di ba? Di ba? Class, tandaan nyo, pinagsasama na sa data science yung math pati yung programming. Yung mga predictive analysis, yung mga pa-chart na yan. Sabihin po natin class, yung 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 is ito po siya sa x-axis. Yung napag-aralan nyo ito sa mathematics, no? Pagmamath po tayo ngayon, mga 4 quadrants. 7, di ba nakikita nyo po dito po sa pang 15 na index, pang 15 na x. Palitan po natin to ng 20. Tingnan nyo magiging result. Refresh. Sir, bakit hindi niya pinapakita yung 20? Kasi po, yung axis po natin, y-axis, hanggang 16 lang. Kaya ilalagay po natin 16, 17, 18, 19, and 20. Ganyan lang kadali yung chart. Hindi pa rin nagpakita. Bakit kaya? Bakit di siya nagpakita? Wala niya. Kasi, tapos kung gusto i-adjust yung max width, sabihin po natin na, alisin natin max width, no? Tingnan natin yung tsura niya. Kakainin niya yung buong space. Sir, medyo sagad. Subukan niyo po maglagay ng padding. 10 pixel. Tapos di gumana, no? Natagtaga pa na ng space. So, balik tayo dito ulit. Hanap pa tayo ng chart. Bakit kasi ng chart eh? Pie chart. Ito na tayo mo. Sige. Okay, copy lang natin to. Tapos, paste natin dito. Yan. Tapos, next class is refresh natin. Alisin na nga natin to, bakit tingnan. Sir, para palitan ng data, kunwari Italy, equivalent po siya sa 55. O para pag ginawa natin 100, okay, itsura niyan. Sir, pwede pa magdagdag ng panibago? Subukan natin, no? Lagay natin dito si Tristan. Philippines.
Maglagay tayo ng panibagong value dito. Siguro, ano maganda? 0, 0. Naman FFF, di natin makikita. Refresh. Kaso si Tristan, walang naman. Nalalagyan natin siya ng piso. Isa na nagpupulation. Ayun o. Nandito si Tristan. Isa lang siya. Diba? Nakukuha nyo. Ganun lang mag-JavaScript ng chart. Huwag yung sabihin mahirapan pa kayo dyan. Sige, palitan natin ang pangalan, no? Anong gusto nyo? Tristan. Ano lang? Hindi ko kayo ma-stress. Ulitin ko yung record. Mas na-corrupt, no?